Isang pawikan na kabilang sa mga laing nanganganib ng maubos ang natagpuan sa dalampasigan ng Kalagatan, lalawigan ng Batangas. Nakita siya ng pinuno ng bantay dagat sa naturang lugar kahapon ng umaga. Posible raw na natagalan sa paghahanap ng kanyang pangingitlugan ang babaeng pawikan na yan, kaya inabutan siya ng low tide. Sinuri siya ng mga taga-Municipal Fisheries Aquatic Resources. Pinakawalan din siya sa dagat matapos malamang malusog naman ang pawikan. Kabilang siya sa lahi na tinatawag na olive ridley. Mga kapuso, nangako po ang mga kandidato sa pagka-vice presidente na iiwasan nila ang paninira sa kapwa nila kandidato ngayong papalapit na panahon ng kampanya. Handa ba naman silang sakaling matalo? Yan ang tinutukan ni Maris Umali. Motherhood statement. Lahat sila magtutuos sa Mayo para sa pangalawang pinakamataas na posisyon sa pamahalaan. At ngayong painit na ng painit ang laban habang papalapit ang eleksyon. Lalo na't karamihan sa kani-kanilang mga pangulo ay nasasangkot na rin sa batuhan ng alegasyon laban sa isa't isa. Ang mga vice presidentiables na ito nangakong iiwasan nila ang paninira o mudslinging sa panahon ng kampanya. Ang isa naming paninindigan ay manatili sa truthfulness at saka honesty. Hindi po kayo makakarinig ng paninira galing sa akin. We should be able to encourage and inspire ang ating electorate na makapagawa ng informed choices. And I don't think that can be achieved through mudslinging. Itong political mudslinging, halimbawa ito ng crab mentality na siyang isa sa mga malaking problema natin dito. Sa Kristiyano, bawal po yung nangungusap ng masama sa kapwa. Hindi tama yan, hindi healthy sa ating demokrasya yan. Pero sabi ni na Makati Mayor Jejo Marbinay at dating MMDA Chairman Bayani Fernando, di sila mangingiming magsiwalat ng kamalian para sa interes ng bayan. Ano naman po ang masama kung dapat isiwalat mo yung background at pagkatao at saka yung paniniwala ng kandidato? Ha? Yung masasaktan sa pagkatotoo, sinasabi, we consider it mudslinging. Pero kailangan yun eh. Yung mga bagay na may kinalaman sa trabaho, Kinakailangan ipaalam sa tao. Ano man pait, ano man sakit. Ibinahagi rin nila ang kanilang mga plano kung palaring manalo. Si Senador Marojas sinabing hihimukin niya mula Pangulo hanggang sa pinakamababang opisyal ng pamahalaan na isiwalat ang nilalaman ng kanilang mga bank account. Agad-agad nasusulat ako ng isang waiver sa bank secrecy sa aking mga bank accounts. Si Senador Loren Legarda naman, gagawa ng mga hakbang laban sa pandaraya lalo na't naging biktima daw siya noong 2004 elections. Sisikapin ko, bantayan at tulungan ang lahat para maging malinis, mapayapa at maayos ang halalan. Si Binay may pahaging sa kasalukuyang administrasyon. Susuportahan ko, tutulungan ko po yung aking naging Pangulo. Yung Pangulo ko po yun, matutulog po na mahimbing yun. Ni isang segundo hindi ko iisipin agawin yung kanyang pagkapangulo. Si Dominador Chipeco Jr. na mismo ang nagsabi, may mga nagtatanong daw sa kanya kung bakit siya tumatakbo. nung kahibangan na pumasok sa isip ninyo at kayo tumatakbo, kami po yung naglalatag ng alternatibong pamahalaan. Lahat din ng mga vice presidential ay tinanong sa posibilidad ng kanilang pagkatalo. Narito ang sagot ng ilan sa kanila. Kung niloob ng Panginoon na hindi ka palarin at hindi ka sinuportahan ng taong bayan, pasensya ka, tanggapin mo. Tumatakbo ako bilang vice Pangulo upang hindi matalo. Pero kung hindi ako mapalaran, ay tatanggapin ko. Hindi ako papayag. Hindi ko tatanggapin natalo ako. I just wanted to inject a touch of humor po. Sometimes we must learn to bow to the will of the people. And I will do just that. Okay, matatalo. Palagay ko, kaya-kaya ko nagaling yan. Pero siyempre, kung aking dadayain, ay lalaban ako. Kaya huwag niyo akong dadayain. Ha? Sa huli nag-aisa sila sa layuning masigurong magkakaroon ng malinis, mapayapa at makabuluhang eleksyon. Mariz Umali, Nakatutok, 24 Oras. Eleksyon 2010 pa rin po tayo mga kapuso. Wala pa raw napipisil na kandidato sa pagkapresidente na susuportahan si dating Pangulong Fidel Ramos sa eleksyon 2010 po yan. Siyempre, ayon kay FBR, yan, si Ramos, gusto pa niyang kilalanin ng maigi ang bawat presidentiable. Kanina, sumaksi si Ramos, umupo siya at pinanood ang Presidential Policy Forum ng Carlos P. Romulo Foundation na ginanap sa Asian Institute of Management sa lungsod ng Makati. Ang dumalo, Gilbert Teodoro, Richard Gordon at Manuel Villar.
Tinanong sila ni Ramos tungkol sa ilang issue, kagaya ng tinatawag na lifestyle, work ethics, pagtatalaga ng mga kaanak sa gobyerno at ang tinatawag na team building. Natuwa naman si Ramos sa sagot ng mga presidentiable. Sa Marso o Abril daw niya ihahayag kung sino ang kanyang susuportahan. They all answered comprehensively. I wish we could elect all three as presidents. It's too early right now. You can't decide selecting from several presentations like this. Susunod! Jeneline Mercado, ano kaya ang sikreto sa pagiging fit at sexy? At ang mga nagagandang kandidata ng Binibining Pilipinas. Yan ang susunod dito lang sa 24 oras